Mainit ang hapon sa barangay San Isidro. Ngunit malamig ang simoy ng hangin sa loob ng bahay ni na Paulo. Bukas ang aircon. Naka-loudspeaker ang cellphone habang tumatawa siya kasama ang barkada sa group call. Hawak niya ang pinakabagong modelo ng cellphone. Nabili gamit ang perang ipinadala ni Mario, ang kanyang ama na nasa Middle East. Pre, ang astig talaga ng cellphone mo. Siguro ang dami niyong pera dyan Biro ng isa sa kanyang mga kaibigan. Siyempre naman pre, tatay ko kaya nasa abroad. Sagot naman ni Paulo na may halong pagmamalaki. Sa gilid ng sala, nakaupo si Aling Liza, ina ni Paulo. Tahimik na nagtatahi ng mga sirang damit. Sumulyap siya sa kanyang anak. Bahagyang ngumiti ngunit bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam niyang sobra na ang paggastos ng binata. Ngunit nahihirapan siyang magpayo rito. Tuwing susubukan niyang pagsabihan si Paulo, mabilis itong sumasagot ng, "May trabaho naman si Papa Ma. Kaya niya na yan." Dumating ang hapon at dumating rin ang remittance mula kay Mario. Binilang ni Aling Liza ang perang ipinadala ng asawa at iniabot kay Paulo ang panggastos para sa linggo. "Anak, eto yung para sa mga bayarin at allowance mo. Huwag mong uubusin sa bisyo ha." Mahinahong bili ng kanyang ina. "Don't worry ma," sagot ni Paulo habang ini-slide ang pera sa bulsa. Ngunit sa isip niya, may plano na siyang bumili ng bagong sapatos para sa darating na party ng kaibigan. Maya-maya, nag-video call si Mario mula sa kanyang maliit na kwarto sa abroad. Nakasuot siya ng lumang t-shirt at sa likod niya ay makikitang may nakasampay na ilang peraso ng uniforme. "Kamusta kayo dyan, mahal?" tanong ni Mario. Pilit nang umiti kahit halata ang pagod sa kanyang mukha. "Okay naman kami dito pa," singit ni Paulo. Hindi man lamang nagtanong kung kamusta rin ang kanyang ama. "Salamat sa padala pa. May bago na naman akong phone. Ayos diba?" Ipinakita pa niya sa camera. Tumawa naman si Mario, ngunit hindi yon tumagos sa kanyang mga mata. "Basta't mag-aral ka ng mabuti anak ha. Yan lamang ang puhunan mo." "Oo naman po pa," sagot ni Paulo na walang kasiguraduhan. Pagkatapos ng tawag, nagmamadali si Paulo na magbihis. Lalabas siya kasama ang barkada. Maglalaro raw kasi ang mga ito ng billiards at magiinom ng kaunti. Samantala, naiwan si Aling Liza na nakatanaw sa pinto. Mahigpit ang hawak sa cellphone na ginamit nila sa tawag. Sa isip niya, parang may lungkot na hindi masabi ang kanyang asawa. Ngunit pinili nitong itago para hindi mag-alala ang kanyang pamilya. Habang tumatawa si Paulo kasama ang mga kaibigan sa labas, sa kabilang dulo naman ng mundo ay nakaupo si Mario sa gilid ng kama. Hawak niya ang litrato ng pamilya at tahimik na bumubuntong hininga. Muling bumalik sa isip niya ang pangako sa sarili. Natatapusin niya ang kontrata para makapag-ipon ng sapat. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya'y papalapit ng papalapit ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Ang pagbabalik sa Pilipinas na hindi niya planado. Sa isang malawak na disyerto sa gitna ng silangan, tirik ang araw at tila sinusunog ang balat ng sino mang nasa labas. Sa gitna ng init, nakatayo si Mario sa tuktok ng isang gusali. Hawak ang mabigat na welding torch. Butil-butil ang pawi sa kanyang noo. At sa bawat hinga ay ramdam niya ang hapdi sa dibdib. "Mario, magpahinga ka kaya muna," sigaw ni Mang Erning, isang kapwa OFW. Nakaibigan niya sa loob ng 5 taon. "Konti na lang, tatapusin ko lang to," sagot naman ni Mario habang pilit na pinapawi ang ubo. Ganito ang araw-araw niya. Gigising ng 4:00 ng umaga, kakain ng tinapay at kaunting tsaa
Tapos ay magtatrabaho sa ilalim ng nakakapasong araw mula sa umaga hanggang sa gabi. Ang tulugan nila ay maliit na kwarto lamang na merong 6 na kama. Sa totoo lang ay siksikan sila roon. Wala rin silang maayos na ventilasyon. Tuwing gabi, pinakikinggan niya ang mahihinang ungol ng mga kasamang may sakit o ang mga hikbi ng mga bagong dating na nangangarap ng magandang buhay. Madalas niyang iniisip ang imahe ng anak niya. Malusog, masaya, at walang iniintinding problema. Lahat ng pagod ay titiisin niya. Lahat ng gutom ay kakayanin niyang lampasan. Basta't alam niyang may pera siyang naipapadala sa Pilipinas para sa kanyang minamahal na pamilya. Ngunit sa totoo lang, halos kalahati ng kanyang kinikita ay napupunta lamang sa utang sa agency at sa mga gamot para sa kanyang ubo ng ilang buwan na niyang tinitiis at iniinda. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kama, napansin ni Mang Erning ang labis na paghahabol niya ng hininga. "Mario, magpatingin ka na kaya sa doktor? Hindi na yan normal," sabi nito. "Sayang kasi ang pera, Erning. Malapit na rin naman na ang padala ko sa pamilya ko. Basta't kapag nakauwi na ako, saka na ako magpapagamot," sagot ni Mario. Tinatakpan ng kumot ang katawan, kahit pawis na pawis. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, biglang sumakit ng matindi ang kanyang dibdib. Saglit siyang naupo at pinikit ang mga mata. "Kaya ko to," bulong niya sa sarili. Ngunit ramdam niyang may mabigat na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi lang mula sa sakit, kung hindi mula sa takot. Takot na kapag nalaman ng kanyang pamilya, ay baka mag-alala ang mga ito ng husto, at baka mabahala sila, at baka mawalan ng pag-asa. Ito ang mga pumapasok sa kanyang isipan. Sa mga video call nilang pamilya, lagi niyang sinisiguro na nakangiti siya, kahit halos wala na siyang lakas. Ayaw niyang malaman ng anak ang tunay na sitwasyon. Para kay Mario, mas mabuti nang isipin ng anak na magaan ang buhay sa abroad kaysa makita nitong umiiyak siya sa pagod at sakit. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang katahimikan. May bagay na darating at hindi niya alam kung handa siya o ang kanyang pamilya na harapin iyon. Makalipas ang ilang araw mula nang matanggap ang huling padala, dumating na ang araw na hinihintay ni Paulo, ang birthday ng kanyang kaibigang si Kevin. Maaga pa lang, ay abala na siya sa pag-aayos ng suot, bagong jersey, sapatos na imported, at ang mamahaling pabango na binili niya kahapon. Paglabas ng kwarto, napansin siya ni Aling Liza. "Anak, saan ka pupunta? Hindi ba dapat may klase ka ngayon?" "Half day lang kami, ma. Pupunta lang po ako sa kaibigan ko," sagot niya habang nakangiti. Napabuntong hininga si Liza. "O siya, sige, mag-ingat ka ha. Pero anak, baka pwede mong bawasan yung paggastos mo. Malaki na ang utang natin sa kuryente, oh." "Ma, wag po kayong mag-alala. Magpapadala ulit si Papa sa susunod. Hindi naman po niya tayo pinapabayaan eh." Mabilis na sagot ni Paulo bago tuluyang umalis. Sa party, tila hari itong si Paulo. Siya ang nagbayad sa 2 mesa ng pagkain at alak para sa buong barkada. "Pre, ibang klase ka talaga. Salamat dito ha." Tuwang-tuwa si Kevin. "Walang anuman yun, pre. Basta't masaya tayo," sagot ni Paulo. Parang wala lang sa kanya ang mga gastusin. Samantala sa bahay, nagbibilang si Aling Lisa ng natitirang pera para sa bayarin sa tubig, kuryente at matrikula ni Paulo. Napapailing na lamang siya. Kulang na naman. Ilang beses niyang tinext ang kanyang anak para pauwiin at mag-usap sila, pero hindi talaga ito sumasagot. Kinagabihan ay dumating si Paulo, medyo lasing at amoy alak. "Paulo, anong oras na oh?" Salubong ni Aling Lisa. Halata ang pag-aalala at inis. "Ma, ano ba? Relax lang.
Masaya naman ako eh. At saka di ba sabi mo noon, minsan lang akong magiging binata. Gusto ko lang i-enjoy ito habang may panahon pa. Sagot ni Paolo, hindi alintana ang galit ng kanyang ina. Pinilit ni Liza na hindi magalit ng sobra. Pero sa loob-loob niya, natatakot na siya. Hindi niya alam kung papaanong ipapaliwanag kay Mario na nauubos ang padala nito sa walang kabuluhang bagay. Alam rin niyang kapag sinabihan niya ang asawa, tiyak na mag-aalala lamang ito at baka maapektuhan ang trabaho. Lumipas ang mga linggo. Ganoon pa rin si Paolo. Tuwing may padala, nauuna ang bagong gamit bago ang mga bayarin. Lalo pa siyang nasanay sa ideya na madali lang kumita ng pera si Papa sa abroad. Isang hapon, habang naglalaro siya ng online game sa bagong laptop na binili niya, dumaan si Aling Sheila, kapitbahay nila Paolo. Abay, buti pa kayo. Ang yaman-yaman. Tatay mo siguro ay puro gala lang roon sa abroad, no? Biro nito, ngunit si Paolo, ito ang isinagot sa matanda. Oo naman po, Aling Sheila. Magaan lang ang trabaho ni Papa roon. Parang nagbabakasyon lang yun. Pero ang hindi niya alam, na sa mga oras ding iyon, ay nakaupo si Mario sa gilid ng kama sa abroad. Hawak ang listahan ng padala, bayarin, utang at mga gastos. Napapikit na lamang ito at tahimik na nagtanong sa sarili. Para ba talaga sa magandang buhay ng anak ko ang lahat ng ito? O unti-unti ko lang sinisira ang kinabukasan niya? Isang gabi, habang nag-aayos si Liza ng mga damit sa sala, napansin niyang tahimik ang messenger app nila ni Mario. Karaniwan, kahit pagod sa trabaho, lagi itong nagme-message o tumatawag bago matulog. Ngunit ngayong araw, wala ni isang mensahe ang kanyang asawa. Siguro busy lang ang aking asawa. Bulong niya sa sarili, pero hindi nawala ang kaba sa dibdib. Kinabukasan, muling walang tawag o chat mula sa asawa niya. Tinawagan niya ang cellphone ni Mario, ngunit puro out of coverage area ang isinasagot ng automated voice. 3 araw ang lumipas, pero ganoon pa rin. Ano ka ba, ma? Baka naman lowbat lang si Papa o wala siyang signal sa area nila, sabi ni Paolo habang kumakain ng cereal. 3 araw na, Paolo. Hindi yun normal. Sagot ni Liza, halatang kinakabahan. E di maghintay na lang tayo. Sigurado akong okay lang si Papa dun. Masarap kaya ang buhay niya dun. Sagot ng binata, pero sa isip niya ay medyo nagtataka na rin siya. Sa ika-4 na araw, tumunog ang cellphone ni Liza. Si Mang Erning ang tumatawag. Mabilis niyang sinagot. Hello? Mawalang galang na pero pwede po ba kay Liza? Mabigat ang boses ng kaibigan ng kanyang mister. Pauwi na si Mario. Ha? Bakit naman biglaan? May problema po ba? Tanong niya. Bakas ang takot sa tinig ni Liza. Sandaling natahimik si Mang Erning bago sumagot. Mas mabuti sigurong siya na lamang ang magsabi sa inyo. Pero ihanda mo ang loob mo, ha? Pagkababa ng tawag, parang bumigat ang paligid. Hindi alam ni Liza kung papaanong ipapaliwanag kay Paolo ang lahat. Ma, ano daw sabi? Tanong ng binata habang umunguya ng pagkain. Pauwi na raw ang papa mo, anak. May kailangan siyang sabihin sa atin. Sagot ni Liza, pilit na pinipigil ang luha. Hindi masyadong nag-iisip si Paolo. Sa halip, excited pa siya. Dahil alam niyang may padala ang kanyang ama para sa kanya. Aba, ayos. Ibig sabihin, matagal-tagal kami magkakasama ni Papa. Sigurado ako na marami na naman siyang pasalubong sa akin. Siguro uuwi si Papa kasi dito na siya magtatrabaho at wala na siyang poproblemahin sa pera. Ngunit habang abala si Paolo sa pagpaplano kung saan sila mag-e-enjoy kapag umuwi na ang kanyang ama, si Liza naman ay halos hindi makatulog sa gabi. May kutob siyang hindi magandang dahilan ng biglaang pag-uwi nito. Makalipas ang 1 araw,
Dumating ang araw ng pagdating ni Mario. Sa terminal ng bus mula sa Maynila, nakatayo si Liza at pati na rin ang anak nilang si Paolo. Bit-bit ang maliit na banner na may nakasulat na, "Welcome home, Papa." Nakangiti si Paolo, habang si Liza ay hawak-hawak ang dibdib sa kaba. Maya-maya ay bumaba itong si Mario mula sa labas. Nakasuot siya ng lumang jacket. Sobrang payat nito at mukhang ilang taon na ang itinanda. May mahinang ngiti sa labi ngunit baka sa mukha ang pagod at lungkot. "Pa!" sigaw ni Paolo at agad na niyakap ang kanyang ama. Ngunit napansin niyang mahina ang yakap nito at parang mas marami pa ang buto kaysa sa laman. "Anak, Lisa," mahina at basag ang tinig ni Mario. "Kailangan nating mag-usap." At sa mga salitang iyon, ay parang may malamig na hangin na dumaan sa puso ni Liza. Alam niyang ang susunod na mangyayari ay magbabago sa takbo ng buhay nila at hindi iyon ang inaasahan ng kanyang anak. Pagdating nila sa bahay, mabilis na inihanda ni Liza ang hapagkainan. May tinolang manok, paborito ni Mario, at mainit na kanin. Tahimik lamang si Paolo habang tinititigan ng kanyang ama. Hindi niya may paliwanag pero parang iba si Mario ngayon. Hindi lang sa itsura, kung hindi pati sa kilos. "Pa, kumain po muna kayo. Siguro po ay gutom ka sa biyahe," sabi ni Paolo. Pinilit niyang pasiglayin ang kanyang tono. Ngunit si Mario ay mahina. "Salamat anak." Habang kumakain, halatang mabagal ang bawat subo ni Mario. Parang pinipilit lang niyang kumain. "Mario?" Maingat na tanong ni Liza. "Ano bang nangyayari? Bakit biglaan kang umuwi?" Ibinaba ni Mario ang kutsara at tinidora. Tumitig siya sa mesa bago dahan-dahang nagsalita. "Lisa, Paolo, matagal ko nang gustong sabihin sa inyo ang totoo. Pero natatakot akong mag-alala kayo." Tumingin siya sa anak. "Paolo anak, akala mo siguro ay madali ang buhay ko sa abroad. Na parang araw-araw ay magaan. Na para lang akong nagbabakasyon habang kumikita ng dolyar. Pero, anak, halos ikamatay ko na ang trabaho ko roon. Napakahirap. Sa totoo lang, hindi lang ako ang naging ganito. Marami pang mga nauna sa akin." Natigilan si Paolo. Hindi siya sanay na marinig ang ganitong tono mula sa kanyang ama. Pa? Ano pong ibig niyong sabihin?" tanong niya. 6 na taon na akong nagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Walang maayos na tulugan, anak. At minsan, 1 beses lang kaming kumakain sa maghapon. Ilang buwan na akong inuubo pero hindi ko magawang mapagamot dahil inuuna ko ang magpadala ng pera sa inyo. Napalunok si Mario at nagpatuloy. "At nung huling buwan ko roon, nalaman ko mula sa doktor na meron pala akong malubhang sakit sa baga. Pasensya na anak, pero hindi na ako pwedeng bumalik sa ibang bansa at magtrabaho." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Paolo. "Pero pa, bakit hindi mo sinabi? Sana ano anak? Sana hindi mo ginastos ang pera sa mga bagay na hindi mo kailangan?" Putol ni Mario, pero hindi galit. Puno lamang siya ng lungkot. "Ginusto kong ipakita sa inyo na kaya ko, para hindi kayo maghirap. Pero habang pinapadala ko ang huling pera ko, alam kong unti-unti akong nauubos." Tahimik ang buong hapagkainan. Walang naririnig kundi ang mahina at mabagal na paghinga ni Mario. "Pasensya ka na anak ha. Hindi na ako makakapagtrabaho gaya ng dati. At baka kailangan nating magtipid simula ngayon." Hindi makatingin si Paolo sa kanyang ama. Sa isip niya, bumabalik ang mga araw na ginista niya ang pera sa luho. Ang mga gabing nagiinom at nagpa-party habang iniisip na walang katapusan ang padala ng kanyang ama.
Pero ngayon, parang bigla siyang hinila mula sa isang panaginip papunta sa matinding realidad. Matapos kumain, umalis si Mario sa mesa at naupo sa lumang upuan sa sala. Hawak-hawak niya ang isang lumang litrato ni Paolo at Liza. Hindi ko alam kung gaano pa ako tatagal. Mahina niyang bulong. Hindi niya alam na narinig ito ni Paolo mula sa kanyang likuran. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Paolo ang bigat ng mga salitang hindi pa niya kayang tanggapin, na ang haligi ng kanilang pamilya ay maaaring mawala anumang oras. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakaupo na si Mario sa veranda. Tahimik siyang nakatingin sa kalsada habang unti-unting sumisikat ang araw. Lumabas si Paolo, nakayuko. Hawak ang isang tasa ng kape na halos hindi niya nainom. Hindi siya makatingin ng diretso sa ama. Umupo ka, anak, sabi ni Mario. Hindi inalis ang tingin sa malayo. Tahimik namang naupo si Paolo sa tabi nito. Alam mo, Paolo, nagsimula si Mario. Hindi ko talaga gustong iwan kayo noon. Pero alam kung dito lang ako magtatrabaho, hindi natin kayang makabayad sa utang at makapagtapos ka sa pag-aaral mo. Kaya tinanggap ko yung kontrata sa abroad. Dahan-dahan niyang ikinikwento ang unang taon sa Middle East. Kung papaanong natutulog sa sahig dahil kulang ang kama. Kung papaanong araw-araw ay halos masunog ang balat niya sa init ng disyerto. At kung papaanong minsan ay wala silang pagkain. Kaya tinapay lang at tubig ang tinitiis. May mga gabing kwento niya. Uuwi siya sa barracks na sugatan ng kamay at nanginginig sa pagod. Minsan habang kumakain ng tinapay, iniisip na lamang niya sina Liza at Paolo para mabawasan ang lungkot. Tuwing iniisip kong nakakatulog kayo ng maayos at may pagkain sa mesa, nawawala ang gutom ko, anak. Nawawala ang pagod ko. Pero hindi ko alam na habang ginugutom ko ang sarili ko, may mga gabing ginugugol mo sa alak at barkada. Nakakalungkot para sa akin yun, anak. Napayuko si Paolo. Ramdam ang kirot sa dibdib. Hindi niya mahanap ang tamang salita para magpaliwanag. Pasensya na pa. Akala ko kasi masarap ang buhay mo doon. Lahat kasi sinasabi sa akin ng mga tao na kapag OFW daw, madali ang buhay, malaki ang kita at laging masaya. Umiling si Mario. Anak, hindi totoo yan. Minsan ang pinakamalaking kasinungalingan ay yung ngiti sa mukha ng taong nagtatago. Nagtatago ng hirap. Hindi lahat ng kumikita sa abroad ay masaya. Hindi lahat ng perang ipinapadala ay galing sa magaan na trabaho. Mas madalas pa nga, kapalit niyan ay kalusugan at kabataan. Sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng yabang ni Paolo. Naisip niya ang mga gabing hinihintay siya ng kanyang ina. Ang mga pagkakataong ipinagpalit niya ang oras sa kanyang pamilya, kapalit ng kanyang bisyo, at ang lahat ng perang sinayang niya. Mula ngayon, anak, patuloy ni Mario. Hindi ko na alam kung gaano pa ako makakapagtrabaho. Pero sana, matuto ka na. Kasi kung hindi, baka kapag wala na ako, doon mo lang ma-realize ang lahat ng ito. Tumulo ang luha ni Paolo. Pa, pangako po, babawi ako sa inyo. Hindi na ako magiging pabigat sa bahay na to. Tutulungan kita at si Mama. Ngumiti si Mario. Mahina ngunit totoo. Yun lang naman ang hinihiling ko, anak. Hindi isang kayamanan kung hindi makita kitang marunong magpahalaga at maging maayos ang buhay mo. Sa likod ng lahat ng iyon, ramdam ni Liza na nakikinig mula sa kusina na ito na marahil ang pinakamahalagang haral na matatanggap ng anak. At posibleng ang huling mga taon na kasama nila si Mario ay magiging pinakapuno ng pagmamahal kahit wala na ang dating kasaganaan sa pera. Mula nang marinig ni Paolo ang lahat ng sinabi ni Mario, parang biglang nagbago ang kulay ng paligid.
ang dating masayang tambayan kasama ang barkada, ay biglang nawalan ng sigla. Ang cellphone at mamahaling gamit na ipinagmamalaki niya noon, para bang wala ng halaga. Kinabukasan, imbis na gumising ng tanghali, maaga siyang bumangon. Naabutan niya si Lisa na nagluluto sa kusina. "Ma, tulungan na po kita," sabi ni Paolo. Nagulat si Lisa at napatingin sa kanya. "Anak, sigurado ka ba? Baka may lakad ka ngayon, ha?" "Wala, ma. Gusto ko lang pong makatulong." Habang nag-aalmusal silang tatlo, nagulat si Mario nang marinig mula kay Paolo. "Pa, gusto ko pong maghanap ng trabaho, kahit part-time lang po, para may dagdag kita po tayo." Tinitigan siya ni Mario, bakas ang gulat at bahagyang ngiti. Anak, sigurado ka ba? Pero hindi ko yan hinihiling sa'yo, anak." "Sigurado po ako, pa. Gusto ko pong bumawi sa inyo." Ilang araw ang lumipas. Nagsimula si Paolo sa maliit na tindahan ni Aling Sheila. Sa umpisa, nahihiya siya dahil sanay siyang kumakain at gumagastos ng walang iniintindi. Pero habang pinapasa niya ang mga sako ng bigas at nagbibilang ng sukli, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng bawat pisong kinikita. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng paninda, nilapitan siya ni Aling Sheila. "Paolo, alam mo ba, ibang-iba ka na ngayon. Hindi ko akalain na makikita kitang nagtatrabaho rito." Napangiti si Paolo. Medyo nahihiya. "Oo nga po eh. Noon kasi, wala po akong pakialam. Pero ngayon, naiintindihan ko na po yung hirap na dinanas ni Papa para lamang makapagpadala sa amin." Sa bahay, tuwing gabi, ay nagkakausap-usap silang tatlo. Hindi na tulad ng dati na madalas ay puro reklamo at tahimik lang si Paolo. Ngayon ay madalas niyang ikinikwento ang araw niya sa tindahan, ang mga bagong natutunan, at kung paano siyang nag-iipon ng kahit na kaunting pera. Isang gabi, habang nanonood sila ng TV, biglang umubo ng malakas si Mario. Agad siyang inalalayan ni Paolo at inalok ng tubig. "Pa, siguro kailangan mo nang magpatingin ulit sa doktor. Ako na po ang bahala sa gastos. Meron naman po ako kahit konting niipon." Napatingin si Mario at bakas sa mata niya ang tuwa at pagmamalaki. "Anak, hindi ko akalaing maririnig ko yan mula sa iyo." Hindi man niya maibalik ang lahat ng perang nasayang, nagsimula naman si Paolo na bayaran ang ilan sa maliliit na utang nila. Unti-unti ring nawawala ang pagdududa ni Lisa sa anak, na baka wala itong patunguhan. Ngunit ngayon ay napapalitan na ito ng pag-asa. Makalipas ang 2 buwan mula nang magsimula si Paolo sa tindahan, ramdam na sa bahay ang malaking pagbabago. Wala ng luho, pero mas madalas ang tawanan sa hapagkainan. Kahit hindi kasing dami ng dati ang pera, tila mas magaan sa puso ang bawat araw. Isang hapon, dumalaw si Mang Erning mula sa abroad. May dala siyang maliit na kahon para kay Mario. "Mario, ito yung naiwan mo sa kwarto at saka baka kailangan mo na rin sabihin sa pamilya mo ang totoo." Napatingin si Mario kay Paolo at Lisa. Huminga siya ng malalim. "Sige, Erning. Mahari bang ikaw na lang ang magsabi?" Umupo si Mang Erning sa sala at nagsimula. "Noong nalaman ng mga kasamahan namin na malubha ang sakit ni Mario, nagambagan kami para matulungan siya. Malaki-laki na rin ang naipon namin para sa pagpapagamot niya doon. Pero tinanggihan ni Mario." "Ha?" Gulat ni Lisa. "Bakit mo tinanggihan, Mario? Sana nakapagpagamot ka man lamang." Tahimik si Mario saglit bago sumagot. "Kasi Lisa, kung tinanggap ko yung pera, lalaki lang ang utang ko sa kanila. At kapag hindi ko nabayaran, baka ako pa ang maging pabigat sa kanila. Kaya mas pinili ko na lamang na umuwi. Kahit alam kong mas lalala ang sakit ko, para makasama pa kayo at turuan si Paolo bago pa mahuli ang lahat." Para bang tinusok ang puso ni Paolo sa narinig. "Ba, ginawa mo ang lahat ng yun para sa amin.
kahit alam mong kapalit nito ang buhay mo. Anak, kung may natutunan ako sa mga taon sa abroad, yun na ito. Walang halaga ang pera kung kapalit ay ang pagkawala mo sa piling ng mga mahal mo. Ang gusto ko ay bago ako mawala man lang, ay makita kitang handang tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi na napigilan pa ni Paolo ang mapaluha. Lumapit siya at mahigpit na niyakap ang kanyang ama. Pa, pasalamat. Salamat po sa lahat. Pangako, hindi ko nasasayangin ang buhay na binigay mo sa akin. Hindi po. Mula noon, ay mas naging masipag na si Paolo. Hindi siya tumigil sa trabaho sa tindahan at nag-enroll pa sa night classes para matapos ang kanyang kolehiyo. Bawat kita niya, tinitipid at iniipon. Sa tuwing nakikita niya si Mario na nakaupo sa veranda, tahimik na nagkakape, ay napapangiti siya dahil alam niyang unti-unti niyang natutupad ang pangakong ginawa niya. Lumipas ang mga buwan at kahit lumala ang sakit ni Mario, hindi na ito naging mabigat sa kanilang pamilya. Mas naging matatag sila, hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa aral na iniwan ni Mario. Sa uling gabi bago tuluyang bumigay ang katawan ni Mario, nakahawak siya sa kamay ni Paolo at may mahina ngunit malinaw ng ngiti sa labi. Anak, proud na proud ako sa iyo. At sa katahimikan ng gabing iyon, napagtanto ni Paolo na minsan ang pinakamasakit na twist ng buhay ay ang pagkawala ng taong minamahal mo. Pero kasama noon ay ang pinakamahalagang aral na magdadala sa iyo sa tamang landas habang buhay. 2 taon na ang lumipas mula nang mamaalam si Mario. Tahimik ang umaga sa barangay San Isidro. Ngunit sa maliit na tindahan sa kanto, makikita si Paolo na abala sa pag-aayos ng paninda. Hindi na siya ang dating binata na walang iniintindi kung hindi ang sariling luho. Ngayon, bawat piso ay pinaghihirapan niya at bawat hakbang ay patungo sa mas maayos na kinabukasan. Si Liza naman, bagamat minsan ay lalulungkot rin sa pagkawala ng asawa, ay mas kampante na ngayon. Nakikita niyang natupad ni Mario ang huling pangarap nito. Ang makita si Paolo na may disiplina, may malasakit, at marunong magpahalaga sa sakripisyo ng magulang. Sa dingding ng kanilang bahay, nakasabit ang isang larawan ni Mario. Nakangiti habang hawak ang isang tasa ng kape sa veranda. Sa ilalim nito ay nakalagay ang mga salitang isinulat mismo ni Paolo. Hindi lahat ng sakripisyo ay nakikita. Ang iba, tahimik lang na binubuo sa pawis, luha at pagmamahal. Minsan, habang nakaupo si Paolo sa veranda kung saan madalas umupo ang kanyang ama, tumitingin siya sa langit, sa asul nitong kulay na minsang itinuro sa kanya ni Mario. Anak, kahit gaano kainit ang araw o kadilim ang gabi, babalik at babalik ang kulay ng langit. Sabi nito noon, at sa tuwing naaalala niya iyon, alam niyang kahit wala na ang kanyang ama, mananatili ang aral at pagmamahal nito sa bawat araw ng kanyang buhay. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Nakapagtapos na nga si Paolo sa pag-aaral sa kolehiyo. Hindi na rin siya nagtitinda kila Aling Sheila. Pagkos ay nakahanap kaagad siya ng magandang trabaho na mayroong malaking sahod sapagkat nagtapos siya ng magna cum laude. Tuwang-tuwa naman si Aling Liza sapagkat sino nga bang mag-aakala na ang kanyang anak na dati walang iniintindi at parang walang pangarap, ngayon ito na ang nangunguna sa kanila upang sila ay mabuhay ng marangya at maayos. Tunay nga na hindi pa huli ang lahat para kay Paolo sapagkat nakita talaga ang pagbabago sa kanya at nagkaroon ng direksyon ang kanyang buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Katulad ni Paolo, marami sa mga kabataan na para bang walang patutunguhan at puro kasiyahan lamang ang iniisip sa buhay.
Pero katulad ni Paolo, palaging hindi pa huli ang lahat. Palagi tayong merong pag-asa at pagkakataon para magsimula ng bagong landas na dapat nating tahakin. Laging tandaan na hindi palaging malakas ang ating mga magulang. Darating at darating ang panahon na tayo mismo ay kailangang kumilos at baguhin ang direksyon ng ating mga buhay para matupad natin ang ating mga pinapangarap. Kayo mga kabarangay, anong masasabi niyo sa ating kwento? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment niyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.